Pinirmahan ko ang mga papel. Sa isang saglit, binawi ko ang lahat ng inaakala nilang mamanahin nila. Hindi isang bahay, hindi isang lupain, kundi isang bagay na mas malaki pa ang halaga. Isang bagay na pinaghirapan ko sa dilim habang sila'y abala sa paghusga sa akin. Ngayon, marahil iniisip ninyo na ako'y isang malupit na ama, isang taong walang puso. Pero bago ninyo ako husgahan, hayaan ninyong ikuwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Nagsimula ito hindi sa isang sigawan o sa isang malaking away. Nagsimula ito sa isang pangungusap. Isang pangungusap na sinabi sa akin sa aming kusina, na sumira sa lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa pamilya. 43 taon na kaming kasal ni Elisa. 43 taon ng pagsasama, ng pag-aalaga sa mga bata, ng pagbuo ng mga pangarap. Akala ko, nasabi na niya sa akin ang lahat. Akala ko, wala nang sikretong hindi namin napag-usapan. Pero, noong Huwebes ng umagang iyon, habang nagkakape kami, may sinabi siya na parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ko. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ang mga mata niya, nakatutok sa tasang hawak niya. At sinabi niya, sa boses na pilit pinapakalma, Ramon, huminga siya ng malalim. Napag-usapan na namin ng mga bata. Yung paraan ng pagsabi niya, namin ng mga bata, parang sinasabi na may isang desisyon na ginawa sila bilang isang grupo. At ako ay nasa labas. Hindi ako kasama. Ipinagpatuloy niya. Napagkasunduan namin na siguro mas mabuti kung hindi ka nasasama sa Tagaytay ngayong Pasko. Sandali akong hindi nakapagsalita. Ang mga salita niya ay parang ugong lang sa aking tainga. Tagaytay ang lugar kung saan namin binuo ang bawat alaala ng Pasko mula noong maliit pa si Marco. Ang aming munting paraiso, ang aming tradisyon. Anong ibig mong sabihin? Iyon lang ang nagawa kong itanong. Kasi, Ramon, nitong mga nakaraang buwan, naging mahirap ka raw kasama. Mahirap. Iyon ang salitang ginamit niya, isang salita na tumatak sa isip ko. Mahirap. Paulit-ulit kong narinig iyon sa aking isipan. Ako? Mahirap? Ako, na nagtrabaho ng 35 taon sa DPWH, nagdisenyo ng mga tulay at kalsada, na marahil ay araw-araw nilang dinadaanan para lang maibigay ang buhay na tinatamasa nila ngayon? Ako, na nag-ipon para sa bahay bakasyunan na iyon sa Tagaytay, ang mismong lugar kung saan nila ako ngayon itinataboy? Ako ba iyon? Ang mahirap kasama? Ang sakit, hindi dahil sa salita mismo, kundi dahil sa katotohanang ang buong pamilya ko, ang asawa ko, at ang 2 kong anak ay nag-usap sa likod ko. Pinagplanuhan nila ito. At ang hatol nila sa akin ay ito, isa kang pabigat, isang abala. Tinanong ko siya, mahirap, paanong mahirap? At doon na niya sinabi ang lahat. Ang mga maliliit na bagay na inipon nila laban sa akin. Yung pagtutol ko sa ideya ni Marco na mag-podcast tungkol sa cryptocurrency, yung komento ko sa tattoo ng boyfriend ni Isabel. Lahat ng opinyon ko, lahat ng payo ko na nagmumula sa karanasan para sa kanila, iyon ay pagiging kontrabida. Sabi niya, ang mga bata raw ay pagod na sa paglalakad sa mga basag na salamin sa tuwing nandyan ako. Isipin ninyo, ang sarili mong mga anak, pagod na sa iyo, walang utang na loob, iyan ang tawag diyan. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ito ang igaganti nila. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi sila galit. Kung galit sila, mas madaling tanggapin, pero hindi. Ang tono ni Elisa ay parang isang guro na kinakausap ang isang batang makulit. Puno ng awa, pero pagod na. Tila ba ako ay isang problema na kailangan nilang solusyonan at ang solusyon nila ay alisin ako. Itapon. Sa mga sandaling iyon, habang nakaupo ako sa tapat ng babaeng minahal ko ng halos buong buhay ko, naramdaman kong may namatay sa loob ko. Ang Ramon na kilala nila, ang haligi ng tahanan, ang ama na laging may solusyon sa lahat ay biglang naging isang matandang istorbo na lang. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na hindi nila pinansin, habang iniisip nilang ako'y isang matandang walang ginagawa na nagkukulong lang sa bodega para mag-aksaya ng oras sa computer.
mayroon akong ginagawa. Mayroon akong binubuo, isang lihim, isang proyekto na pinaglaanan ko ng dugo, pawis, at 8 buwan ng puyat. Hindi nila alam na habang itinutulak nila ako palayo, itinutulak din nila ako patungo sa isang kinabukasang hindi nila kailanman lubos na mauunawaan. Isang kinabukasan na babago sa lahat. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ang tawag dito ay katarungan. Hindi nila alam na ang Paskong ipinagkait nila sa akin ang siyang magiging susi sa pagbawi ko ng lahat. Ang pagbawi sa aking dignidad, sa aking halaga, at sa aking kapangyarihan bilang isang ama. At ang tawag sa telepono na yayanig sa kanilang mundo na magpapatunay na nagkamali sila sa pagmamaliit sa akin, ilang araw na lang ang layo. Nagsisimula pa lang ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito at sana'y iwan ninyo sa comments kung saan kayo nakikinig ngayon. Salamat po. Pagkatapos ng pag-uusap naming iyon ni Elisa, ang bahay ay naging mas malaki at mas malamig. Bawat sulok na dati ipuno ng masasayang alaala ay tila ba nangungutya sa akin. Ang sala kung saan ko tinuruan si Marco na magbisikleta, ang kusina kung saan kami sabay-sabay na naghahanda para sa Noche Buena, lahat ng iyon ay parang pag-aari na ng ibang tao. Parang isa na lang akong multo sa sarili kong pamamahay. Kaya't natagpuan ko ang aking sarili na mas madalas bumababa sa bodega. Ang bodega namin ay hindi katulad ng ibang bahagi ng bahay na maayos at makintab. Ito'y magulo, maalikabok, at puno ng mga gamit na para sa iba ay basura na. Mga lumang blueprints, mga sirang relo, mga kahon ng tornilyo at pako, at ang aking mga pinagmamalaking kasangkapan sa pagkakarpintero. Ngunit para sa akin, ang bodega ang tanging lugar na humihinga pa. Dito, ang mga bagay ay may kwento, may silbi. Hindi sila basta-basta itinatapon kapag naluma na. Dito sa gitna ng aking munting kaharian, nagsimula ang lahat. Nagsimula ito hindi sa isang malaking plano, kundi sa isang simpleng pag-uusap. Ilang buwan na ang nakalipas, dumalo ako sa retirement party ng isang kasamahan sa DPWH. Doon, nakausap ko si David Lim, isang dating inhinyero na mas bata sa akin. Matapos niyang umalis sa gobyerno, pumasok siya sa mundo ng teknolohiya bilang isang consultant para sa mga malalaking proyekto. Habang kami nag-iinuman ng serbesa, nabanggit niya ang isang bagay na pumukaw sa aking natutulog na isipan. Sabi niya, "Tito Ramon, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking problema sa construction ngayon? Hindi materyales, hindi pondo, kundi koordinasyon." Naalala ko ang sinabi niya. Kitang-kita ko ang problema. Ikinuwento niya kung paanong ang mga arkitekto, inhinyero, at mga kontraktor ay may sari-sariling sistema, sari-saring software. Ang resulta? Pagkakamali, pagkaantala. Milyon-milyong piso ang nasasayang dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Ang kailangan, sabi niya habang umiiling, ay isang universal platform, isang bagay na kayang isalin ang lahat ng lengguwahe ng iba't ibang sistema sa isang iglap. Kung may makakagawa niyan, Tito, bilyon-bilyong piso ang matitipid ng buong industriya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpalit na siya ng paksa, nagreklamo tungkol sa kanyang laro sa golf, ngunit ako, hindi na naalis sa isip ko ang sinabi niya. Sapagkat mayroon akong naaalala, isang bagay na halos ako na lang ang nakakaalam. Noong dekada 90, isa ako sa mga lead engineer para sa pagpapalawak ng LRT. 1. Ang gulo noon ay hindi mailarawan. Napakaraming kontraktor, bawat isa ay may sariling paraan ng pagtatrabaho. Upang ayusin ang lahat, gumawa ako ng isang sistema, hindi ito computer-based, purong papel at mga proseso lang. Isang paraan para maging pare-pareho ang aming komunikasyon. Naging epektibo ito. Napakabisa. Sa katunayan, na ginamit pa ito sa loob ng maraming taon. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, naluma ito, nakalimutan, napalitan ng mga bagong teknolohiya. Ngunit ang mga prinsipyo sa likod nito, ang lohika, ay nanatili sa aking isipan, sariwang-sariwa. At sa sinabi ni David, biglang nagkaroon ng liwanag. Paano kung ang lumang sistemang iyon ay bibigyan ko ng bagong buhay,
gamit ang teknolohiya ngayon. Kinabukasan, binuksan ko ang aking lumang computer. Nagsimula akong magsaliksik. Nagbasa ako tungkol sa Python, isang computer language. Pinag-aralan ko ang tungkol sa machine learning, ang mundo ng artificial intelligence, para akong isang estudyanteng muling natututong magbasa. Noong una, nahirapan ako. Ang mga daliri kong sanay sa paghawak ng martilyo at lapis ay nanibago sa pagtipa sa keyboard. Ngunit hindi ako sumuko. Sa bawat gabing pagpupuyat, sa bawat error message na lumalabas sa screen, mas lalo akong ginanahan. Minsan, bumaba si Elisa sa bodega. Nakita niya akong seryosong nakatutok sa monitor. Ngumiti siya, yung ngiting may halong awa. "Ano ba talaga yung ginagawa mo, Ramon?" tanong niya. "Nag-aaksaya ka lang ng oras diyan. Magpahinga ka na lang. Matanda ka na." Narinig din ni Marco ang tungkol sa bago kong libangan. Isang araw, sa isang family dinner, sinabi niya habang tumatawa, "Si Papa, teki na. Nagko-coding na si Lolo." Nagtawanan silang lahat. Hindi tawang masama, kundi tawang nagsasabing, "Nakakatuwa naman si Papa." Naghahanap ng mapaglilibangan sa kanyang pagtanda. Ang hindi nila alam, hindi ito libangan. Hindi ito pag-aaksaya ng oras. Ito ang aking pagbabalik. Bawat linya ng code na isinusulat ko ay isang piraso ng aking sarili na muli kong binubuo. Ang karanasang minamaliit nila, ang kaalamang inaakala nilang laos na, binibigyan ko ito ng bagong anyo. Bawat gabi sa bodega, habang ang buong bahay ay tahimik, ang aking isipan ay naglalakbay. Muli akong naging inhinyero. Muli akong naging problem solver. Muli akong naging Ramon. Lumipas ang 8 buwan. 8 buwan ng lihim na trabaho. At isang gabi ng Nobyembre, natapos ko ito. Isang gumaganang prototype. Hindi ito maganda tingnan. Simple lang, pero gumagana. Kinuha ko ang mga lumang datos mula sa mga proyekto noon at sinubukan ko ito. Ang resulta ay higit pa sa aking inaasahan. Bumababa ang oras ng koordinasyon, nababawasan ang gastos, nahuhuli nito ang mga mali bago pa man ito maging isang malaking problema. Nakatitig ako sa screen, hindi makapaniwala. Sa gitna ng alikabok at kalawang ng aking bodega, nakalikha ako ng isang bagay na bago, isang bagay na may halaga. At sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong malaman kung ang halaga nito ay nasa isip ko lang o kung ito ba ay totoo. Kaya't tinawagan ko si David Lim. Nagkita kami ni David sa isang coffee shop sa Quezon City. Isang lugar na maingay at puno ng mga kabataang abala sa kanilang mga laptop. Dala ko ang luma kong laptop. Medyo nahihiya pa ako sa itsura nito kumpara sa mga makikinis na gadget sa paligid. Para akong isdang naligaw sa lupa. "Tito Ramon, kamusta na po?" bati ni David. Masigla gaya ng dati. "Ano po yung mahalagang sasabihin ninyo?" Umupo kami. Nag-order ng kape. Sa loob ng ilang minuto, nagkamustahan lang kami tungkol sa buhay-buhay, sa aming mga pamilya. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pakiramdam ko kasi ay para akong isang binatang muling manliligaw. Kinakabahan. Hindi sigurado. "David," sabi ko sa wakas, "naaalala mo ba yung pinag-usapan natin sa retirement party? Yung tungkol sa problema sa koordinasyon sa construction?" Tumango siya. "Oo naman, tito. Problema pa rin iyon hanggang ngayon. Lalo ngang lumalala." Huminga ako ng malalim. Well, pagkatapos ng usapan nating iyon, may kaunti akong pinagkaabalahan. Binuksan ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya ang programang ginawa ko. "Huwag mong pansinin ang itsura ha. Hindi ako designer," sabi ko, na medyo nahihiya. "Pero tingnan mo kung paano ito gumagana." Sinimulan kong ipakita sa kanya. Pinatakbo ko ang mga lumang datos. Inexplain ko ang lohika sa likod ng bawat proseso, kung paanong ang mga prinsipyo ng lumang sistema ko sa LRT, one ay isinalin ko sa modernong code. Noong una, si David ay nakikinig lang bilang paggalang. Tumango-tango, ngumingiti. Pero habang tumatagal ang demonstration, napansin kong nagbago ang lahat. Nawala ang mga ngiti niya. Ang kanyang buong katawan ay nakatuon na sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumigil siya sa pag-inom ng kanyang kape. 5 minuto, 10 minuto. Hindi siya nagsasalita.
Ang tanging maririnig ko lang ay ang pag-click ng aking mouse at ang ingay ng coffee shop sa paligid namin. Nang matapos ako, isinara ko ang laptop. Tumingin ako sa kanya, naghihintay ng anumang reaksyon. Isang payo, isang komento, kahit isang pagpuna, pero nanatili siyang tahimik. Nakatitig lang siya sa kawalan. Tila ba may isang malaking bagay siyang pinoproseso sa kanyang isipan. Pagkaraan ng halos 1 minuto, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa pagkakataong iyon, iba na ang tingin niya. Hindi na ito ang tingin ng isang nakababatang kasamahan sa isang retiradong inhinyero. Ito ay tingin ng isang taong nakakita ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Isang tingin na puno ng pagkamangha at respeto. "Tito Ramon," sabi niya, at ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Saan ninyo po ito nakuha?" "Ginawa ko," sagot ko, "sa bodega, sa loob ng 8 buwan." Umiling-iling siya, hindi makapaniwala. Tumawa siya, pero hindi tawang masaya. Tawang gulat. "Tito, hindi ninyo po naiintindihan." "Ang alin?" "Ito," sabi niya. Itinuturo ang aking laptop. "Hindi po ito isang simpleng pinagkaabalahan lang. Ito po ang solusyon. Ito ang sagot sa problemang pinag-uusapan ng lahat. Tito, ang hawak ninyo ay isang ideyang nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Pakiramdam ko ay nabingi ako. Ako? Ang matandang mahirap kasama? Ang may-ari ng isang ideyang bilyonaryo? Parang isang panaginip. Mula sa sandaling iyon, lahat ay nangyari ng napakabilis. Si David, na puno ng bagong sigla, ay agad gumawa ng mga tawag. "Tito, may mga kakilala ako. Mga venture capitalists. Mga taong naghahanap ng ganitong klaseng teknolohiya. Payag po ba kayo na ipakita ko ito sa kanila? Ano pa ba ang mawawala sa akin?" "Sige," sabi ko. Kinabukasan, dinala ako ni David sa Bonifacio Global City. Sa isang gusali na gawa sa salamin at bakal na parabang sinasalamin ng langit. Ang pangalan ng kumpanya ay Apex Ventures. Pumasok kami sa isang conference room. Sa paligid ng isang mahabang mesa ay may mga nakaupong mga bata pa, mga lalaki at babae, na siguro'y kaedad lang ng mga anak ko. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit. Puno ng kumpiyansa. Sa loob ng 2 oras, binomba nila ako ng mga tanong. Mga tanong na teknikal, mga tanong tungkol sa negosyo, mga tanong tungkol sa market, at sa bawat tanong, mayroon akong sagot. Ang 35 taon kong karanasan sa DPWH, lahat ng problemang hinarap ko, lahat ng solusyong binuo ko, biglang nagkaroon ng saysay. Ang kaalamang inakala ng pamilya ko na laos na, iyon pala ang aking naging sandata. Hindi ako natinag. Pagkatapos ng pulong, habang kami ni David ay naglalakad palabas, sinabi niya sa akin, "Tito, bilib na bilib sila sa inyo." Makalipas ang 3 linggo ng sunod-sunod na pag-uusap at negosasyon, dumating ang kanilang alok. Hindi lang sila interesadong mag-invest. Gusto nilang bilhin ang buong teknolohiya. At gusto nila akong kunin bilang Chief Technical Advisor. At ang halagang nakasulat sa kontrata na ipinadala nila sa aking email ay isang numerong hindi ko kailanman naisip na makikita ko sa buong buhay ko. 500 milyong piso. Paunang bayad. Nakatitig ako sa numero. Paulit-ulit kong binasa. Totoo ba ito? Sa isang iglap ang 8 buwan ng pagpupuyat sa bodega, ang mga panunukso ng aking pamilya, ang sakit ng pagiging binalewala, lahat ay nagkaroon ng katumbas at ang katumbas nito ay kalayaan. Pinirmahan ko ang mga papeles kasama ang aking abogado nang walang nakakaalam. Walang nakakaalam sa pamilya ko. Hindi ko sinabi kay Elisa, lalo na sa mga anak ko. Paano ko ba sasabihin? Paano ko ipapaliwanag na ang amang tinuring nilang mahirap kasama at laos ay biglang may hawak na ganito kalaking halaga? Baka isipin pa nilang nababaliw na ako. O mas malala, baka bigla silang bumait sa akin, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pera. Ayoko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang kasunduan ay simple. Ililipat nila ang paunang bayad sa aking bagong bank account at ang opisyal na anunsyo sa publiko ay gagawin sa eksaktong hating gabi ng Disyembre 26, pagkatapos mismo ng Pasko.
isang kakatuwang biro ng tadhana. Habang papalapit ang Pasko, lalong bumibigat ang aking dibdib. Noong Disyembre 23, nag-empake si Elisa ng 2 maleta, isa para sa kanya at isa para sa akin, para kung sakaling magbago ang isip mo. Ramon, sabi niya na may pilit ng ngiti. Alam naming pareho na hindi ako susunod. Hindi ako pupunta sa isang lugar kung saan ako'y hayagang sinabihan na hindi ako imbitado. Isang insulto iyon sa aking pagkatao. Umalis siya. At ang bahay, na dati maingay at puno ng paghahanda para sa Pasko, ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Dumating ang bisperas ng Pasko. Tumawag si Marco. Ang boses niya sa kabilang linya ay masaya, ngunit may pilit na tono. Pa, Merry Christmas po. Merry Christmas, anak, sagot ko. Okay lang po ba kayo diyan? Sabi ni Mama. Nagdesisyon daw po kayong hindi sumama. Nagdesisyon. Iyon ang salitang ginamit nila. Para bang ako ang may kasalanan. Para bang ako ang pumili nito. Isang maliit na kasinungalingan para gumaan ang kanilang mga konsensya. Okay lang ako, sabi ko. Magsaya kayo diyan. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa aking paboritong silya sa sala. Ang Christmas tree na pinilit ni Elisa na itayo ay kumukutitap sa sulok. Ang mga parol na isinabit niya ay nakatingin sa akin. Ang buong bahay ay pinalamutian para sa isang pagdiriwang na hindi magaganap para sa akin. Para akong isang bisita sa isang museo ng sarili kong buhay. Nagbukas ako ng isang bote ng alak. Uminom ako. Inisip ko ang mga nakaraang Pasko sa Tagaytay. Ang lamig ng hangin. Ang amoy ng pine trees. Ang halakhak ng aking mga apo. Ang lasa ang morchon na luto ni Elisa. Lahat ng iyon ay nangyayari sa sandaling iyon, pero wala ako doon. Ang nakapagtataka, hindi ako galit. Hindi ako malungkot na para bang katapusan na ng mundo. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan. Isang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, walang nakatingin sa akin ng may pagkadismaya. Walang bumubuntong hininga kapag ako'y nagsasalita. Walang nagpapalitan ng tingin kapag nagbibigay ako ng opinyon. Ako lang, ang aking mga iniisip, at ang alak. Dumating ang mismong araw ng Pasko. Ginugol ko ang buong umaga sa bodega. Inaayos ang ilang huling detalye sa aking platform. Gusto kong maging perpekto ang lahat kapag formal na itong nailipat sa Apex kinabukasan. Ang trabaho ang naging kanlungan ko. Pagtanghali, gumawa ako ng sandwich para sa sarili ko. Palaman na hamon at keso de bola. Dahil Pasko pa rin naman. Kahit nag-iisa ako, may mga tradisyon pa ring dapat sundin. Habang papalubog ang araw, mas lalo kong naramdaman ang pag-iisa. Ang bawat text message na natatanggap ko mula sa mga kaibigan na bumabati ng maligayang Pasko ay parang isang paalala ng aking sitwasyon. Pagsapit ng gabi, umupo ulit ako sa sala. Pinanood ko ang pagpatak ng oras sa aking lumang orasan. 10 p.m., 11 p.m. Ang bawat tunog ng segundero ay parang isang martilyo na pumupokpok sa katahimikan. 11:69 p.m., Disyembre 25, ang huling minuto ng araw ng Pasko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim, tahimik ang buong kalye. At pagkatapos, tumunog ang orasan. Hating gabi na, Disyembre 26. Sa isip ko, alam kong opisyal na. Ang kasunduan ay tapos na. Ang pera ay nasa bangko na. Ako ay, sa papel, isang napakayamang tao. Ngunit sa puso ko, wala akong naramdamang pagbabago. Ako pa rin si Ramon, nag-iisa sa kanyang bahay sa gabi ng Pasko. Oh, iyon ang akala ko. Dahil eksaktong 1 minuto pagkatapos ng hating gabi, 12:01 ng umaga, biglang nagring ang aking telepono. Isang tunog na bumasag sa katahimikan at nagpabago sa lahat. Napatitig ako sa screen ng telepono. Ang pangalan ng aking anak, si Marco, ang lumabas. Sa ganitong oras ng gabi, isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Baka may nangyaring masama sa Tagaytay, isang aksidente, isang emergency. Sinagot ko agad ang tawag. Marco, anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Sa kabilang linya, hindi ko narinig ang karaniwang boses ng aking anak. Ang narinig ko ay isang boses na mataas, nanginginig, at puno ng isang emosyong hindi ko mawari. Parang pinaghalong gulat,
takot at pagkalito. "Papa," sabi niya, at parang hirap siyang huminga. "Papa, ano to? Anong ginawa mo?" "Anak, hindi kita maintindihan. Dahan-dahan lang. Ano ang pinagsasabi mo?" Yung telepono ko, Papa. Lahat kami. Biglang may lumabas na news alert galing sa GMA News. Pangalan mo, nakasulat ang pangalan mo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Alam ko na, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi nila, hating gabi. Hindi ko akalain na literal pala nilang gagawin. "Marco, ano ba ang sinasabi ng balita?" Tanong ko. Pilit pinapakalma ang aking boses. Narinig ko siyang huminga ng malalim, tila binabasa ang nasa screen ng kanyang telepono. Sabi dito, "Ramon William Reyes, isang civil engineer mula Maynila, ipinagbili ang isang makabagong construction technology platform sa Apex Ventures sa halagang..." Bigla siyang huminto. Narinig ko ang katahimikan. Pagkatapos ay isang halos pabulong na salita. "Papa," sabi dito, 500 milyong piso, 500 million pesos. Nang marinig kong binigkas ito ng aking anak, doon lang ito tuluyang pumasok sa aking kamalayan. Hindi na ito isang numero lang sa kontrata. Totoo na ito. Umupo ako sa silya. Naramdaman kong biglang nanghina ang aking mga tuhod. Iyon ba? Iyon lang ang naisagot ko. "Papa!" Ang sigaw niya ay puno ng pagkalito. "Totoo ba to? Nagbebenta ka ng isang bagay sa halagang 500 million pesos? Paunang bayad lang yan," sabi ko, na para bang nagpapaliwanag lang ako ng isang ordinaryong bagay. May kasunod pa, depende sa kikitain ng platform. Pwedeng umabot ng mahigit 1 bilyong piso sa loob ng 5 taon. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya, tanging ang paghinga lang niya ang naririnig ko. Pagkatapos, sinabi niya sa nanginginig na boses, tatawag ako ulit pa." At ibinaba niya ang telepono. Hindi pa man lumilipas ang 30 segundo, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, si Isabel naman. "Papa, anong nangyayari? Totoo ba yung balita? Bakit hindi namin alam to?" Ang mga tanong niya ay sunod-sunod. Walang tigil, puno ng gulat. Habang kausap ko si Isabel, nakita ko sa kabilang linya na tumatawag naman si Elisa. Pagkatapos ni Elisa, tumawag ulit si Marco. Ang aking telepono, na naging tahimik sa buong araw ng Pasko, ay biglang hindi na tumigil sa pagring. Para itong isang sirena na gumising sa isang natutulog na bayan. Sunod-sunod na text messages din ang pumasok. Mula kay Marco, "Pa, kailangan nating mag-usap. NG ayon na." Mula kay Isabel, "Papa, hindi ako makapaniwala. Uuwi na kami diyan." Mula kay Elisa, "Ramon, sagutin mo ang tawag ko, please." Pinatay ko ang telepono ko. Umupo akong muli sa dilim. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit iba na ito. Hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan at pag-iisa. Ito na ang katahimikan ng kapangyarihan. Sa isang iglap, ang mundo ay bumaliktad. Ang amang binaliwala nila, ang matandang itinuring nilang istorbo, ay biglang naging sentro ng kanilang universo. Ang pamilyang nagtulak sa akin palayo ay ngayon desperadong kumakatok sa aking pintuan. Ngunit sa gabing iyon, pinili kong huwag muna itong buksan. Hahayaan ko muna silang mag-isip. Hahayaan ko muna silang magtaka. Hahayaan ko muna silang maramdaman ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Dahil alam ko, kinabukasan, paggising ko, isang bagong kabanata ang magsisimula. At sa kabanatang iyon, ako na ang masusunod. Ako na ang hahawak ng mga baraha. Kinabukasan, hindi na ako nagising sa tunog ng alarm clock. Nagising ako sa dami ng notification sa aking telepono na binuksan ko pagkagising, 47 text messages, 12 voicemails, 6 na emails. Ang iba ay galing sa pamilya ko. Ang iba naman ay galing sa mga dati kong kasamahan sa trabaho na nabasa ang balita. May iilan ding galing sa mga journalist na humihingi ng panayam para akong isang bato na biglang inihagi sa isang tahimik na lawa. Ang maliliit na alon na nilikha nito ay umabot sa lahat ng sulok ng aking buhay. Hindi ko muna pinansin ang mga iyon. Nagtimpla ako ng kape at naupo sa aming veranda, pinanood ang pagsikat ng araw. Ito ang unang umaga sa loob ng maraming taon na naramdaman kong may kontrol ako sa sarili kong araw. Pagsapit ng hapon,
Narinig ko ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa tapat ng bahay, si Elisa. Umuwi siyang mag-isa. Nakita ko siya mula sa bintana. Ang kanyang mga balikat ay tila mabigat. Ang kanyang paglalakad ay mabagal. Pumasok siya sa bahay nang hindi na kumatok. Total, bahay pa rin naman niya ito. Natagpuan niya ako sa sala. Nakaupo sa aking paboritong silya. Nagbabasa ng diaryo na para bang isang ordinaryong araw lang. Tumayo siya sa may pintuan at sa loob ng ilang sandali, tinitigan lang niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Ramon, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Itiniklop ko ang diaryo at ipinatong sa mesang katabi ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, nang walang galit, nang walang panunumbat. Tumingin lang ako, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. At ang kanyang boses ay basag. Tungkol sa teknolohiya, sa kasunduan, sa lahat ng ito, huminga ako ng malalim. Hinanda ko ang sarili ko para sa sandaling ito. Elisa, sabi ko sa isang kalmadong boses. Kung sinabi ko sa iyo 8 buwan na ang nakalipas na nag-aaral ako ng coding para gumawa ng 1 bilyong pisong platform, maniniwala ka ba? Hindi siya nakasagot. Nagbukas ang kanyang bibig, pero walang salitang lumabas. Sasabihin mo bang, wow Ramon, napakagaling mo naman, suportado kita diyan. O sasabihin mo lang ang lagi mong sinasabi na nag-aaksaya lang ako ng oras at dapat magpahinga na dahil matanda na ako? Hindi yan patas, pabulong niyang sabi. Hindi patas? Dito na nagsimulang lumabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Ang hindi patas, Elisa, ay ang gumising araw-araw sa isang bahay kung saan ang opinyon mo ay walang halaga. Ang hindi patas ay ang marinig ang sarili mong mga anak na pagtawanan ka dahil gusto mo pang matuto. Ang hindi patas ay ang maramdaman na para kang isang muebles na lang sa bahay na ito nandyan, pero hindi na talaga pinapansin. Nagpatuloy ako. Kailan ang huling beses na may nagtanong sa akin kung ano ang laman ng isip ko? Kailan ang huling beses na interesado kayong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ko sa bodega? Hindi ninyo alam dahil hindi kayo nagtanong. At hindi kayo nagtanong dahil sa tingin ninyo, wala na akong anumang importanteng maiaambag. Naupo si Elisa sa sofa, ang kanyang lakas ay tila biglang naubos. Ang mga bata, sobra ang pagsisisi nila. Dapat lang, sagot ko. Si Marco, halos hindi makapagsalita kagabi. Sabi niya, wala raw siyang kaalam-alam na ganito kaimportante ang ginagawa mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Kahit panalaman niya, wala pa rin siyang pakialam. Noong sinabi ko sa kanya na nag-aaral ako ng code, ano ang sabi niya? Naku, si Papa, nag-aaral ng bagong tricks. Isang biro, para sa kanya, isa lang akong matandang aso na sinusubukang matuto ng mga bagong pakulo. Hindi naman niya intensyon niya iyon, putol ko sa kanya. Ganoon din si Isabel. At ikaw, Elisa, alam mo ba kung anong sinabi mo sa mga kaibigan mo sa book club? Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Alam kong hindi niya inaasahan ito. Sinabi mo sa kanila na ako ay dumadaan lang sa isang phase, na nagkakaroon ako ng late life crisis. Naglalaro lang daw ako sa computer, imbes na tanggapin ang pagiging retirado ko. Tama ba ako? Namutla siya. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Si Tita Susan, sagot ko. Naawa siya sa akin. Naisip niyang karapatan kong malaman kung paano ako pinag-uusapan sa likod ko. Sabi pa niya, napakasama raw ng biro na iyon. Doon na nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito yung iyak na malakas at madrama. Tahimik lang. Mga luha ng pagsisisi na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako, Ramon, sabi niya. At ang kanyang boses ay garalgal. Para saan, Elisa? Para saan ka humihingi ng tawad? Maging espesipiko ka. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita, pag-amin sa pagkakamali. Patawad dahil hindi ako nakinig. Dahil hindi kita sineryoso. Patawad dahil ang tingin ko sa iyo ay isa ka na lang matandang asawa ko na makulit at matigas ang ulo na hindi na kayang makasabay sa pagbabago ng panahon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tumingin ako sa labas. Matanda na ako, Elisa, sabi ko. At matigas ang ulo ko. Pero hindi ako laos.
At hinding-hindi ako naging laos. Narinig ko siyang suminghot. Alam ko, pabulong niyang sabi. Alam ko na ngayon. Hindi ka laos. Nanatili kaming tahimik ng matagal. Ang tanging maririnig lang ay ang mahina niyang pag-iyak. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, ano na ang mangyayari ngayon? Sa atin? Humarap ako sa kanya. Ito na ang tanong na pinag-isipan ko buong gabi. Hindi ko alam, sagot ko ng buong katapatan. Ang alam ko lang, kailangan nating mag-usap pero hindi usap na tulad ng dati. Kailangan nating pag-usapan kung paano tayo umabot sa ganito at kung kaya pa ba nating ayusin ito. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Gusto mo pa bang ayusin? Ito ang pinakamahalagang tanong. Gusto ko pa bang bumalik sa dati? Sa pagiging isang amang tinitiis lang pero hindi na iginagalang? Ang totoo, Elisa, hindi ko alam. Kinagabihan, dumating sila. Si Marco at si Isabel. Sabay silang pumasok sa pinto, isang malinaw na senyales na pinag-usapan na nila ang kanilang gagawin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng isang emosyong pamilyar sa bawat magulang, ang hiya ng isang batang nahuling gumawa ng malaking pagkakamali. Tumayo sila sa gitna ng sala, hindi malaman kung saan ilalagay ang kanilang mga kamay, kung paano sisimulan ang pag-uusap. Pinaupo ko sila sa sofa, sa tapat ko. Si Elisa ay tahimik na naupo sa isang tabi. Ang sala namin, na madalas ay puno ng tawanan at kuwentuhan, ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco ang unang nagsalita. Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas ng loob. Pa, sabi niya, at ang boses niya ay mababa. Nandito kami dahil kailangan naming humingi ng tawad sa iyo. Idinagdag ni Isabel. Hindi lang isang beses pa, maraming beses. Hindi ako umimik. Hinintay ko lang sila. Alam kong kailangan nilang sabihin ito, hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Nagpatuloy si Marco nitong mga nakaraang taon. Pa, ang trato namin sa iyo, parang hindi ka na mahalaga. Parang lahat ng karanasan mo, lahat ng kaalaman mo, lahat ng ideya mo ay luma na at walang silbi. At nagkamali kami pa. Sobrang mali namin. Si Isabel naman ang nagsalita. Yung ginawa mo pa, yung platform, hindi ka pani-paniwala. Binasa ko lahat ng balita online. Sabi nila, babaguhin daw nito ang buong industriya ng construction dito sa Pilipinas. Tinawag pa nga ito ng isang journalist na the most innovative solution to come out of the Philippines in the last decade. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Nakita ko ang sinseridad sa kanilang mga mata. Pero kailangan kong malaman. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mga journalist, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat. Naglakas loob si Marco na magtanong, kung ganoon po pa, ano po ang mahalaga sa inyo? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang mahalaga sa akin ay ang respetuhin ninyo ako. Hindi dahil kumita ako ng malaking pera, kundi dahil ako ang ama ninyo. Dahil nabuhay ako ng 67 taon sa mundong ito, at baka naman, sa loob ng 67 taon na iyon, may natutunan akong ilang bagay na sulit pakinggan, sabay silang tumango. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi. Ang mahalaga sa akin, ipinagpatuloy ko, ay ang maging parte ng isang pamilyang pinapahalagahan ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung sino ang gusto ninyong kahinatnan ko. Gusto kong magkaroon ng mga pag-uusap kung saan ang opinyon ko ay hindi automatikong binabalewala dahil lang matanda na ako o dahil hindi ko naiintindihan ang social media o dahil natatandaan ko pa kung ano ang nangyari. Noong huling may nag-uso ng isang get-rich-quick scheme na katulad ng cryptocurrency. Narinig kong bumulong si Marco. Hindi naman po tungkol sa cryptocurrency yung podcast, tungkol iyon sa cryptocurrency. Mariin kong sabi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang kislap ng dati nilang samahan. Sige na nga po, medyo tungkol nga po sa cryptocurrency. Tumayo si Isabel at lumapit sa akin. Pwede po ba tayong magsimula ulit? Hindi para kalimutan ang lahat, pero para subukang maging mas mabuti? Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon para magpatawad. Pero kailangan itong maging malinaw. Depende, sabi ko. Nandito ba kayo dahil nirerespeto ninyo ako? O
O dahil bigla akong nagkakahalaga ng 500 milyong piso? Ang tanong ay parang isang sampal. Ngunit kailangan itong itanong. Si Marco, sa aking pagkagulat, ay sumagot ng buong katapatan. Pareho po pa, sabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, nakita niya ang pagbabago sa aking mukha, kaya't mabilis siyang nagpaliwanag. Ang ibig ko pong sabihin, oo, yung pera ang gumising sa amin. Yung pera ang nagpakita sa amin kung gaano kami naging mga hangal, pero hindi ibig sabihin noon na mali ang pagsisisi namin. Totoo po ito, naging hangal kami. At kung ito ang kinailangan para matauhan kami, nagpapasalamat pa rin ako na nangyari ito, kahit na ikinahihiya ko na kinailangan pa itong mangyari. Pinahalagahan ko ang kanyang katapatan. Walang pagkukunwari. Kung ganoon, sabi ko, ito ang kailangan ko mula sa inyo. Tumingin silang lahat sa akin, si Marco, si Isabel at si Elisa. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Oras para alamin kung ano ang gusto kong gawin sa mga natitirang taon ng buhay ko. Hindi ako mangangako ng kahit ano tungkol sa mga family dinner o mga Pasko sa Tagaytay o pagpapanggap na okay ang lahat kung hindi naman kailangan nating ayusin ito mula sa simula. Patas po iyon pa, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing. At isa pa, dagdag ko, kung bubuuin natin itong muli, kailangan itong maging totoo. Hindi yung magiging mabait lang kayo sa akin dahil nakokonsensya kayo o dahil iniisip ninyong isasama ko kayo sa aking huling habilin. Nakita kong napangiwi si Marco. Karapat-dapat po kami diyan. Oo, sang-ayon ko. Karapat-dapat nga kayo. Umalis sila pagkatapos ng isa pang oras ng medyo alanganing pag-uusap. May mga pangakong binitiwan. May mga intensyong sinabi. Ngunit sa aking edad, natutunan ko nang ang mga salita ay hangin lamang. Ang tunay na pagbabago ay nakikita sa gawa. At iyon ay hihintayin kong makita. Ang mga sumunod na linggo ay kakaiba. Tila ba pumasok ako sa isang bagong mundo. Ang balita tungkol sa aking platform ay kumalat na parang apoy. Naging laman ako ng mga business magazine at mga tech podcast. May tumawag pa nga mula sa isang sikat na business reality show sa TV, tinatanong kung gusto ko raw maging guest advisor. Tinanggihan ko ang karamihan. Ang layunin ko ay hindi ang maging sikat. Ang layunin ko ay ang magtrabaho at muling mahanap ang aking sarili. Ang Apex Ventures ay nagbigay sa akin ng isang maliit na opisina sa kanilang headquarters sa BGC. Walang magarbong disenyo, simpleng lugar lang kung saan ko makakausap ang kanilang development team. Kumuha sila ng 12 batang inhinyero para palawakin ang aking platform at gusto nilang kasama ako sa bawat mahalagang desisyon. Ang pakiramdam ay hindi mailarawan. Para akong isang makina na matagal nang hindi umaandar at biglang nilagyan ng langis at gasolina. Ang bawat araw ay may bagong hamon. Ang bawat pag-uusap ay puno ng mga bagong ideya. Ang mga batang inhinyerong ito, tinitingnan nila ako hindi bilang isang matanda, kundi bilang isang mentor, isang alamat. Ang kanilang mga mata ay puno ng respeto at paghanga. Sa opisina ng Apex Ventures, hindi ako si Lolo na nagko-coding. Ako si Sir Ramon, ang arkitekto ng sistema. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong muli akong nabuhay. Mayroon akong layunin na higit pa sa pagiging asawa, ama o retiradong civil engineer. Muli akong lumilikha, muli akong nagtatayo. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa aking professional na buhay, sa aming pamilya naman, dahan-dahan kaming nagsimulang maghilom. Ideya ni Elisa na sumailalim kami sa family therapy. Nagulat ako pero pumayag ako. Bawat Huwebes ng gabi, sabay-sabay kaming pupunta sa opisina ni Dr. Santos, isang family counselor na nasa mid-50s niya. Doon, sa loob ng isang oras, sinusubukan naming kalasin ang 43 taon ng pagsasama, ang mga magagandang alaala at ang mga masasaklap na sugat. Sa isa sa aming mga session, tinanong ako ni Dr. Santos, Ramon, kailan mo unang naramdaman na hindi ka na pinapakinggan? Nag-isip ako ng malalim. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Unti-unti po, sagot ko. Siguro, mga 10 taon na ang nakalipas. Malalaki na ang mga anak ko. May sarili na silang buhay. Naging abala si Elisa sa kanyang mga social activities. Nagtatrabaho pa ako noon.
pero naging routine na lang ang lahat. Sa tingin ko, tumigil na silang tingnan ako bilang isang taong patuloy na nagbabago. Naging isang litrato na lang ako sa kanilang isipan. Si Papa, si Ramon. Isang figurang hindi na magbabago na laging nandyan lang, tulad ng isang lumang silya. At ano ang naramdaman mo dahil doon? Tanong ng doktor. Para kang unti-unting namamatay, sabi ko. At naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, para kang binubura, bawat araw, bawat pag-uusap, bawat binaliwalang opinyon. Nakita ko sa gilid ng aking mata na umiiyak na naman si Elisa. Hindi ko alam, Ramon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Akala ko masaya ka. Akala ko kontento ka na. Tumingin ako sa kanya. Akala ko rin, Elisa, sa loob ng matagal na panahon. Pero natutunan ko na ang pagiging kontento ay hindi kapareho ng pagiging masaya at may kabuluhan. Ang mga sesyon na iyon ay masakit. Pinilit kaming harapin ang mga katotohanang matagal na naming iniiwasan. Ngunit sa bawat session, pakiramdam ko ay may isang maliit na sugat na naghihilom. Dahan-dahan, natututo kaming muling makinig sa isa't isa, hindi lang para sumagot, kundi para umunawa. Ito ang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto. Isang simula na puno pa rin ng mga alinlangan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, ito ay isang simula kung saan kaming lahat ay sabay-sabay na humahakbang pasulong sa iisang direksyon. Natutunan ko na ang tunay na paghingi ng tawad ay hindi nagtatapos sa salita. Nagsisimula pa lang ito doon. Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng aksyon, ng pagbabago sa pag-uugali, at sa mga sumunod na buwan, nakita ko ang pagbabagong iyon sa aking pamilya, sa mga paraang hindi ko inaasahan. Isang araw ng Pebrero, lumapit sa akin si Marco. Hindi na siya yung anak kong mayabang na may mga grandiosong ideya tungkol sa cryptocurrency. Ang humarap sa akin ay isang lalaking mas seryoso, mas mapagkumbaba. May dala siyang isang folder na puno ng mga dokumento. Pa, sabi niya, may business proposal po ako. Ang unang reaksyon ko ay tanggihan siya. Gusto kong protektahan ang aking proyekto mula sa anumang komplikasyon sa pamilya. Pero naalala ko ang sarili kong mga salita. Aksyon ang mas mahalaga. Sige, ipakita mo sa akin, sabi ko. Sa loob ng isang oras, ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Hindi ito isang basta-bastang ideya. Pinag-aralan niya ito. Ginamit niya ang kanyang galing sa marketing para bumuo ng isang komprehensibong plano kung paano palalawakin ang aking platform. Hindi lang daw ito dapat para sa koordinasyon ng mga kontraktor. Pwede raw itong maging isang kumpletong solusyon para sa mga construction firms, mula sa pakikipag-usap sa kliyente, sa pag-visualize ng proyekto, hanggang sa branding. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Ang talino, ang passion. Nakita ko muli ang anak kong hinangaan ko noong bata pa siya malikhain, matalino at may pangarap. At higit sa lahat, nakinig siya sa mga puna ko. Hindi na siya nagtatanggol. Nagtatanong siya. Gusto niyang matuto. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 3 buwan. Sa mga gabing iyon sa aking opisina sa Apex, muli naming natagpuan ang aming koneksyon, hindi bilang ama at anak na laging nagtatalo, kundi bilang dalawang profesional na may respeto sa isa't isa. Noong Mayo, iprinisenta namin ang plano sa board ng Apex. Nagustuhan nila. Agad nilang kinuha si Marco bilang consultant. At pagsapit ng Hulyo, siya na ang namumuno sa bagong marketing division para sa pagpapalawak ng aming platform sa residential construction market. Nahanap niya ang kanyang lugar, hindi dahil anak ko siya, kundi dahil magaling siya. Si Isabel naman ay may ibang paraan ng pagtulong. Lumapit siya sa akin isang hapon, ang kanyang mukha ay seryoso. Pa, sabi niya, alam kong hindi ako kasing galing ninyo ni Kuya Marco sa negosyo, pero iniisip ko, baka may maitutulong ako. Iminungkahi niya na gamitin ang kanyang karanasan bilang social worker. Paano raw naaapektuhan ng mga construction project ang mga komunidad, lalo na ang mga mahihirap na pamilya? Paano matitiyak na ang teknolohiya ay hindi lang para sa tubo, kundi para rin sa pagtulong sa tao? Ang kanyang ideya ay napakaganda. Dahil sa kanya, bumuo kami ng isang advisory board na tumututok sa social impact ng aming mga proyekto. Si Isabel ang ginawa naming chairperson
Ang kanyang mga pananaw tungkol sa community engagement ay nagpabago sa aming buong diskarte, lalo na sa mga proyektong malapit sa mga residential areas. Natagpuan din niya ang kanyang paraan para maging parte ng aking mundo. At si Elisa, ang aking asawa. Isang araw, umuwi ako at nakita ko siyang nakaupo sa harap ng aming lumang desktop computer sa bodega. May hawak siyang aklat na may pamagat na Computer Basics for Seniors. "Gusto kong maintindihan, Ramon," sabi niya, nang hindi tumitingin sa akin. "Gusto kong maintindihan kung ano ang ginawa mo dito sa loob ng 8 buwan. Gusto kong kapag nagkuwento ka tungkol sa trabaho mo, hindi lang ako tatango. Gusto kong makarelate." Hindi siya kailanman naging isang programmer, pero natuto siya ng sapat para makasabay sa aming mga usapan. Ang mas mahalaga, nagsimula siyang muling magtanong. Mga tanong na may tunay na interes. Yung tipo ng tanong na nagpapakitang naniniwala siyang ang taong kausap niya ay may alam na isang bagay na hindi niya alam. Ang bahay namin ay unti-unting napuno muli ng tunog. Hindi na ito ang ingay ng mga tawanan na may halong pagkukunwari. Ito na ang tunog ng mga tunay na pag-uusap, mga debate, mga brainstorming sessions. Ang tunog ng isang pamilyang muling nag-aaral kung paano maging isang tunay na pamilya. Ang mga piraso ng aming nasirang buhay ay hindi basta-basta nagdikit-dikit muli. Sa halip, isa-isa naming pinulot ang bawat piraso at magkakasama, dahan-dahan, buong ingat. Sinimulan naming buuin itong muli upang makagawa ng isang larawan na mas matibay, mas totoo, at mas maganda kaysa sa dati. Mabilis na lumipas ang isang taon na puno ng pagbabago, pag-aaral, at paghilom. At muli, sumapit ang Disyembre. Ang hangin ay muling lumamig. Ang mga parol ay muling isinabit. Ang diwa ng Pasko ay muling nasa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Sabay-sabay kaming umakyat sa Tagaytay. Lahat kami. Ako, si Elisa, si Marco, kasama ang bago niyang girlfriend, isang batang arkitekto na sobrang interesado sa aking platform. Nandoon din si Isabel, kasama ang kanyang boyfriend na may mga tattoo. Sa loob ng isang taon, nalaman kong ang pangalan pala niya ay Paolo at isa siyang paramedic, isang mabuting tao, isang taong may malaking puso. Pagpasok ko sa aming bahay bakasyunan, ang bahay kung saan ako minsan ay ipinagtabuyan, ang naramdaman ko ay hindi na sakit. Ang naramdaman ko ay pagbabalik. Isang pagbabalik sa tahanan, ang amoy ng peanut trees, ang init mula sa fireplace, ang pamilyar na ayos ng mga muebles, lahat ay pareho pa rin. Ngunit kami ang nagbago. Ang Noche Buena ay naging masaya. Ang kwentuhan ay tuloy-tuloy. Walang naglalakad sa basag na salamin. Walang pilit ng ngiti. Ang mga tawa ay totoo. Ang mga tingin ay puno ng pagmamahal. Nag-usap kami tungkol sa mga plano para sa platform. Nagkuwento si Isabel tungkol sa isang community project na natulungan nila. Ikinuwento ni Elisa kung paano siya nakapasa sa kanyang computer literacy exam. Bawat isa ay may boses. Bawat isa ay may kuwento. Bawat isa ay pinapakinggan. Pagkatapos ng hapunan, habang ang iba ay abala sa loob, lumabas si Marco at tinabihan ako sa may deck. Tahimik naming pinanood ang mga bituin sa madilim na kalangitan. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aming mga mukha. "Pa," sabi niya, at ang boses niya ay seryoso. "May gusto po akong sabihin." "Ano yon, anak?" Huminga siya ng malalim. Tila ba may isang mabigat na bagay siyang gustong pakawalan. "Noong isang taon, Pa, noong sinabi ni Mama na, 'Huwag ka nang sumama,' ang totoo po niyan, nakahinga ako ng maluwag. Ang kanyang pag-amin ay parang isang maliit na patalim na humiwa sa aking puso. Ngunit hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Inisip ko po na mas magiging madali ang lahat kung wala ka. Mas tahimik. Walang kumukontra. Walang tensyon." Tumigil siya sandali at nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. "Pero iyon po ang naging pinakamalungkot na Pasko ng buong buhay ko. Hindi lang dahil wala ka pa, kundi dahil alam naming kami ang dahilan kung bakit ka wala. At habang nagkakasiyahan kami, paulit-ulit kong naiisip ang lahat ng mga nakaraang Pasko. Lahat ng mga pagkakataon
na nagbigay ka ng payo, tapos inirapan lang kita o iniba ko ang usapan. Lahat ng pagkakataon na tinrato kita na parang isang obligasyon, isang matandang kailangan naming tiisin, imbes na isang amang nagmamahal at gustong tumulong sa amin. Doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang aking anak, ang aking 42 taong gulang na anak, ay umiiyak sa aking harapan dito sa deck ng aming bahay bakasyunan. Yung platform, yung pera, ipinagpatuloy niya habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Sobra po akong hanga doon. Binago nito ang buhay ko. Pero hindi po iyon ang dahilan kung bakit ako nagsisisi. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Nagsisisi po ako. Dahil kahit na hindi mo ginawa ang platform na iyon, kahit na nanatili ka lang na retirado, nagkakarpintero sa bodega, at nabubuhay ng simple, karapat-dapat ka pa ring tratuhin ng mas mabuti, karapat-dapat ka pa rin sa aming respeto, at ipinagkait namin iyon sa iyo. Patawarin mo po ako pa. Patawarin mo po kami. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya. Mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang mga hikbi sa aking balikat, tulad noong bata pa siya na nadadapa at tumatakbo sa akin para magpagaling ng sugat. Pinapatawad na kita, anak, bulong ko. Pero higit pa doon, ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita dahil inamin mo ang iyong pagkakamali, dahil handa kang magbago, dahil sinisikap mong maging mas mabuting tao. Nang kumalas kami sa yakap, nagtanong siya, "Masaya po ba kayo pa? Ngayon? Sa lahat ng nangyari?" Nag-isip ako sandali. Ang platform, ang pera, ang pagkilala ng industriya, ang paghilom ng pamilya. Lahat ng iyon ay maganda, mahalaga. Ngunit ang tunay na sagot sa tanong niya ay mas simple. Hindi na ako invisible, anak, sabi ko. Nakikita niyo na ulit ako. Iyon ang nagpapasaya sa akin. Mula sa bintana, nakita ko si Elisa na masayang nakikipagkuwentuhan kay Isabel. Ang mga ilaw ng Christmas tree ay sumasayaw sa kanilang mga baso ng alak. Ang eksena ay parang isang painting. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit alam kong hindi ito perpekto. Ito ay totoo, magulo, komplikado, at patuloy pa ring naghihilom mula sa mga malalalim na sugat. Pero totoo, at natutunan ko na ang pagiging totoo ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera na kayang ibigay ng Apex Ventures. Kinagabihan, pagkatapos matulog ng lahat, naupo ako sa tabi ng fireplace. Binuksan ko ang aking laptop. May bago akong proyekto na pinag-iisipan. Isang ideya kung paano gagamitin ang aking platform para naman sa maintenance ng mga infrastruktura para mahulaan ang mga problema bago pa man ito mangyari. Hindi ko pa ito sinasabi kahit kanino. Siguro sasabihin ko rin. Siguro hindi muna. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dahilan ng aking pananahimik ay hindi na dahil sa pakiramdam na ako'y binaliwala. Ang dahilan ay dahil may mahalaga akong natutunan tungkol sa aking sarili sa loob ng nakaraang taon. Hindi ko na kailangan ng pagkilala mula sa iba para malaman na mahalaga ang aking ginagawa. Hindi ko na kailangan ng permiso mula kanino man para magpatuloy na matuto, magpatuloy na lumikha, magpatuloy na magtayo. Sa edad na 67, nagsisimula pa lang ako. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay David Chen. Nakita ko na ang quarterly numbers. Ang platform mo ay lumalagpas sa lahat ng projection. You've built something special, Tito Ramon. Merry Christmas. Ngumiti ako at isinantabi ang telepono. Ang apoy sa fireplace ay marahang humuhuni. Ang niebe, ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa labas ng bintana. Sa itaas, ang aking pamilya ay mahimbing na natutulog. Nandito pa rin ako. Patuloy na nagtatrabaho. Patuloy na lumilikha. Patuloy na pinapatunayan na ang salitang laos ay hindi angkop para sa isang taong tumatangging tumigil sa paglago. At iyon, habang isinasara ko ang aking laptop at naghahanda ng matulog, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang pera, hindi ang pagkilala, hindi kahit ang paghilom ng pamilya. Ang tagumpay ay ang malaman na ginugol ko ang 67 taon ng aking buhay upang maging isang taong karapat-dapat pakinggan at sa wakas. Natutunan ko na ring paniwalaan ito sa aking sarili.